kailangan po tayo ay meron tayong pagpapatawad sa ating kapwa, sa ating Panginoon. Sabi dito sa Mateo chapter 6 verse 14 to 15. Sabi dito, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong Ama na nasa langit. Verse 15, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong mga kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng Ama ang inyong mga kasalanan. Bago po yan, manalangin muna po tayo sa harap ng Panginoon. Tayo po yumuko tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Lord, na Ikaw ang aming maparangalan sa aming buhay. Una-una, Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, di man ito sinasadya sa isip, salita, at sinuman. In Jesus' name, salamat, Lord God, na muli mo akong ginamit sa harap mo po, Panginoon, upang magbahagi ang iyong salita, Panginoon. At hindi ko po haya, Lord, kung wala ang banal na Espiritu mo, Panginoon. Inaanyahan ko po namin, Holy Spirit, sa halagitnaan, ikaw ang kumilos. In Jesus' name, hallelujah. At sa bawat makikinig na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Lord, na pilit mo, binabago ang sitwasyon ng iyong mga anak, Panginoon. At itago mo lang ako, Lord, sa iyong likuran. Ang kapangyarihan mo siyang kumilos. Langisan mo ang aking labis sa paghahayag ng iyong salita. Hindi ko po ito magagawa kung hindi mo po ako sasamahan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Father God, sabi mo, Lord, sa iyong mga salita, kung kami nanalangin, tutugunin mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Holy Spirit, touch him by the blood of Jesus, ang bawat nakakinig ng iyong salita ito, tumimo sa puso nila, Panginoon. At napahalaga ang relasyon sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ay magsabi ng Amen. Balikan ko lang po ang topics natin ay pagpapatawad. Mateo chapter 6. Note niyo po yan, pwede niyo po isulat. Pwede niyo pagbulay-bulayan paggabi pag wala pa kong ginagawa. Mateo chapter 6 verse 14 to 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Kapag tayo nagpatawad ng ating kapwa, patatawarin tayo ng ating Panginoon. Gaano man ang nagagawa nating kasalanan. Kapag lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng tawad, tayo'y patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Kasi napahabuti ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Ano man na nagagawa nating kasalanan, kapag nagpapatawad tayo ng ating kapwa, patatawarin tayo ng Ama na nasa langit. Kaya napahabuti at dakila ng Diyos ang pagpapatawad. Maging forgiveness tayo. Napahabuti at tapat ng ating Panginoon. Verse 15 po. Verse 15 po. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kapag hindi tayo nagpatawad ng ating kapwa, hindi rin tayo patatawarin ng Ama. Meron po tayong destination. Pag wala kang relasyon sa Diyos, at nagkakasala ka at patuloy kang gumagawa ng kasalanan at hindi ka nagpapatawad, tinigimkim mo yung galit. Yung galit na yun, naipon yun. Kaya pinapaalala sa atin ng Panginoon na tayo'y magpatawad sa ating mga kasalanan at hindi dapat natin isumpa ang mga taong nagagawan sa atin ng mga kasalanan. Pagpapatawad ng inyong kapwa, hindi rin patatawarin ang Ama na sa langit ng kasalanan. Sabi dito sa may ginawa po ako dito. Number 1, ang pagpapatawad ay nagbibigay kagalakan sa buhay. Kapag tayo nagpapatawad ng ating kapwa, di ba po magaang sa ating pakiramdam na tayo nagpapatawad ng ating kapwa? Amen po ba? Yung bukal sa puso, una-una,
bukal sa puso mo. Kapag ang mahal mo sa buhay ay humingi ka ng tawad sa kanya, o kaya sa kaibigan mo, o kaya sa kapitbahay mo, humingi ka ng tawad, bukal sa puso mo, patatawarin mo siya. Pero kung hindi bukal sa puso niya, nandun pa rin yung galit. Ewan po ba? Kaya napakalaga po ang pagpapatawad at hingi tayo ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan kung sino man. Kaya yun din pinapalala sa atin na baka bukal sa puso natin. Magaang sa puso. Di ba kapag tayo nagpapatawad sa ating kapwa, napakagaang. Nakakatulog ka ng maayos. Ewan po ba? Pag hindi ka nagpapatawad, parang hindi ka makatulog. Ano ka, parang yung pakaramdam mo. Nandun yung galit na iipon eh. Yung galit na yon. Kapag naipon na yon, yung kaaway mo, ang sarap ng tulog, pero ikaw, parang yung sama na loob mo nandoon. Kaya kailangan po, tayo'y magpapatawad. Galak sa puso natin, kapayapaan sa puso. Kapag may kapayapaan tayo sa puso natin, yung blessing umaapaw. The more tayo na sumusunod sa kalooban ng Diyos, lahat ng pinapaalala sa atin ng Panginoon, sabi nga, love your enemy. Mahalin natin ang kaaway. Alam po ba? Kasi ang unang Diyos ang nagmahal sa atin. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, minahal tayo ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya itinanim sa ating puso pagpapatawad sa ating kapwa. Kaya napakalaga po ang pagpapatawad sa ating kapwa. Kapag nagpapatawad ka ng iyong kapwa, ang sarap matulog sa gabi. Pero kapag hindi ka nagpapatawad, parang hirap ka matulog. Ewan po ba? Nasubukan niyo na po ba yun? Ewan po ba? Kaya napakabuti ang ating Panginoon. Next po, Colossus chapter 3 verse 12. Magpasensyahan kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyong Panginoon. Amen. Kung meron kayong hinanakit sa bawat pamilya, sa kamag-anak, sa magulang, o sa eskwela, kailangan magpasensyahan kayo sa isa't isa. Kung sino na naghahamali, oy sister, di na tama. Ipapaalala mo sa kanya, oy sister, mali yung ginagawa mo. Kasi kapag meron nagpapaalala sa atin, alam natin na hindi tayo tama. Nalalaman natin na yung mali ang ating mga ginagawa. Kapag may nanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo. Kaya napakalaga po ang pagpapatawad. Wag kang natawag dito, for example po. Kapag galit ka, sabihin mo agad, wag yung sisigawan mo, oh sister, hindi na tama ang ginagawa mo. Ganun ka agad, kasi bilang tayo na nakakilala sa Panginoon, itinutuwid tayo ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Ulitin ko lang po. Colossus chapter 3 verse 12. Magpasensyahan kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Pag humingi ng tawad, patawarin mo na. Huwag mo nang mamaya humingi sa'yo ng tawad. Tapos nandun pa yung galit. Nananahan pa yung galit. Hindi yon. Gawa na ng kaaway yon. Kaya pigilin natin yung galit. Minsan, kapag bumuka ang ating bibig, galit ka talaga eh. Pero kapag punong-puno ka ng presensya ng Panginoon, hindi mo na magawang magalit. Kapag nasa Panginoon ka na, kaya mo nang kontrolin. Kapag nakakaranas ka na galit ka pa rin, Lord, tulungan mo akong mabago. Kasi lahat po tayo dito sa mundo na ito ay maraming atake ng kaaway. Minsan, pamilya mo gagamitin ng kaaway para lang magalit ka. Ang diablo, gagawa siya pag hindi Kristiyano, wala sa Panginoon, gagamitin ng kaaway para magalit ka. Ikaw ang tatargetin dahil nasa Panginoon ka. Pero pag punong-puno ka ng presensya sa Panginoon, hindi mo sila papatulan. Pananalangin mo sila. Sabi ng Panginoon, kapag ang taong may galit sa'yo,
Huwag mong sigawan, huwag mong awayin, kundi ilapit mo sa Panginoon. Lord, tulungan mo silang makakilala. Hindi natin isusumpa. Bagkos ilapit natin sa Diyos. Kasi ganun tayo dati. Wala tayong pagkakilala sa Diyos, nakikipag-away din tayo. Hindi natin alam ang mga ginagawa natin. Kaya ipanalangin po natin sila. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Next po, Ephesians chapter 4 verse 23. Kung nagagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyo hayaang lumubog ang galit pa rin kayo. Amen. Iwasan natin na tayo magkasala. Kailangan natin, yung galit natin, iwasan natin na tayo magkasala. Huwag natin na, kapag galit ka pa rin, galit ka na sa kasister mo o kapitbahay mo, galit ako dyan. Hindi ko pinapatawad dyan. Alam mo ba? Huwag mong, asawa mo, for example ko, mag-asawa kayo, nagtampuhan. Huwag mo nang papalubugin ng araw na hindi mo siya kinakausap. Kailangan bago lumubog ang araw, makakausap mo na siya. Alam mo ba, napakahalaga yung love na pinapa-remind sa atin ng Panginoon. Bilang tayo nakakilala sa Panginoon, itinanim sa ating puso ang pagmamahal. Kasi si Jesus nagmahal sa atin sa cross na Kalbaryo. Amen po ba? Kaya napakahalaga yung pagmamahalan. Pag nakita mo na galit yung asawa mo, akapin mo na agad. Huwag mo sasabayan. Pag sinabayan mo, sabong yan, mag-aaway. Amen po ba? Kaya pinapaalala dito ng Panginoon, ulitin ko lang po, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyo hayaan lumubog ang galit sa araw na iyon. Napakabuti ng Panginoon. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na yung galit. Kasi pag galit ka, hindi na talaga sa Diyos yun. Pinipilit kang magalit para mainis yung kasama mo. Pero kapag punong-puno ka ng relasyon sa Diyos, lahat ng galit na yun ay mawawala. Amen po ba? Number 2, ang hindi nagpapatawad, ito'y kasalanan. Amen. Kapag hindi tayo nagpapatawad ng ating kapwa, ay kasalanan. Bakit nagkakaroon ng yung mga hindi pagpapatawad? Minsan nandun yung galit, mabigat sa kalooban. Di ba pag galit ka, inipon mo na yung galit. Yung galit mo na yun, mananahan sa'yo. Kapag inipon mo, hindi mo hiningi ng tawad sa Panginoon. Amen po ba? Mabigat sa kalooban mo kapag may dala tayong galit sa ating puso. Amen po ba? O nasaktan mo. Nagbitin ko ng masakit na salita sa kapwa mo. Hindi mo na pwedeng ibalik yung masakit na salitang binitawan mo. Kaya, hihingi natin ng tawad sa ating Panginoon, sa ating kagalit. Kasi naman, minsan ayaw mo na magpatawad. Ayaw ko na. Pag himingi sa'yo ng tawad, sister, patawad. Ikaw naman, galit ako. Sa isip mo, galit pa rin. Humingi na ng tawad sa'yo, pero sa isip mo, galit ka pa rin, ayaw mo magpatawad. Doon po, natatanim po ng galit. Minsan, inaani ng ating mga anak ang galit na yan. Alam po ba? Minsan, kapag humingi sa'yo ng tawad, di ba, sinusumpa pa. Sinusumpa kita. Ganun po yung iba, di ba po? Pero si God, kahit humingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka yan. Kahit anumang karumihan mo sa harap ng Panginoon, kapag humingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka ng Panginoon. Pero pag sa kapwa ka humingi, isusumpa ka pa or anong gagawin sa'yo? Ipanalangin natin. Napakabuti at tapat ng Panginoon. Kaya ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay, kung sino man ang nasaktan natin, magpatawad po tayo. Dahil tayo, nagpapatawad na ang ating Panginoon eh.
Nag-sacrifice si Jesus sa cross para tayo tubusin sa ating mga kasalanan kahit hindi tayo kaibig-ibig, minahal ng Diyos sa pag-ibig niya. Ano man na gawa natin kasalanan sa kapwa natin, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kaya napakabuti ng ating Panginoon at pinapalahanan niya na tayo minamahal ng ating Panginoon. Next po, pagsubok. Di ba? Pag tayo nakakaranas ng pagsubok, for example po, pag nagsama-sama tayo, tapos may isang kasister na hindi magandang nagpagsabihan, ay, ayoko na mag-church kasi inaway ako ng kasister natin. Hindi. Doon, tinetesting tayo kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Tayo ba susuko? Hindi. Sa Diyos po tayo lumalapit. Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Sa Diyos natin ibigay ang ating buhay. Huwag po tayong hahayaan na tayo lumayo sa Diyos. Sinabihan ka lang, ayaw mo na bumalik. Amen po ba? Napakahalaga yung relasyon natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Tapos sabi dito sa Marcos chapter 11 verse 25 to 26. Kayo'y tumayo upang manalangin. Patawarin mo na ninyo ang mga nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patatawarin ng iyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo nagpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng iyong Ama. Kaya ito ay pinapaalala dito sa atin ng Panginoon, bago tayo manalangin. Kung may mga tao tayo nasaktan, hingi tayo ng tawad sa Diyos. Kapag hindi natin hiningi ng tawad sa Diyos, hindi tayo dinidinig ng ating Panginoon. Kapag may galit tayo, may nagtatanim tayo ng sama na loob, uot, galit, hindi tayo madinig ng ating Panginoon. Sabi nga, hindi ako papasok sa taong hindi lahat binibigay sa Diyos. Ang ibig sabihin, kung hindi natin isinusuko ang ating mga kasalanan at tayo magpatawad ng ating kapwa, napakahalaga po ang pagpapatawad para meron tayong buhay na walang hanggan. Ang hindi nagpapatawad, sa impyerno po ang kalagyan. Kaya pinapalahanan tayo ng ating Panginoon, ang Diyos ay tapat sa atin. Last verse na lang po, Galatians chapter 6 verse 8. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aanin ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Kapag nagtatanim ka ng mabuti sa iyong kapwa, aani ka ng buhay na walang hanggan. Kapag nagtatanim ka ng galit, puot, galit, parang sinasabi niya din, bulok sa harap ng Panginoon. Dapat magtanim tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Kahit masakit magsalita, yung mga naririnig niyo sa ibang tao. Pero pray nyo lang. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at tutugunin ko ang iyong mga panalangin. Gaano man katagal ang mga naranasan natin pait na nagawa sa atin ng ibang tao. Gaano man yung katagal, bata ka pa, namulesta ka ng magulang mo, pinag-ano ka naman sa sakit na salita, natanim sa puso mo, habang nandun yung galit, maano ng anak mo yun eh. Aanihin ng anak mo. Kung anong itinanim mo, siya ring aanihin. Kung nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Amen po ba? Kaya pinapaalahanan dito sa atin ng Panginoon na tayo magpatawad. Hindi man tayo perfecto sa mundo na ito, pero si God, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang nais ng Diyos sa atin na tayo sa Kanya lumapit. Huwag tayong magkimkim ng galit. Kasi kapag nagkimkim tayo ng galit, aani tayo ng pagkabulok. Amen po ba? Gusto mo ba ang ating kaluluwa ay nasa impyerno? Ang nais ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya na may pananampalataya.
na may relasyon na hindi ka nag-aalinlangan na patatawarin mo yung lumalapit sa iyo na humihingi ng tawad. Dahil ang Diyos nga nagpatawad eh. Yun ang pinapaalala sa atin ng Panginoon kasi mahal tayo ng Diyos. Kahit tayo makasalanan, mahal tayo kahit marumi tayo sa harap ng Panginoon, kahit naging basahan tayo sa harap ng Panginoon, marumi tayo, pero minahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Yun lang po, God bless po.